na ang pagkakabanggit po tungkol doon sa etong yung drone mga kababayan na kayang makarinig po ng mga boses kahit nasa ilalim ka ng lupa. So, ito ay nagpapatungkol, hindi yun kay Digong. Nagpapatungkol yun doon kay Kibuloy. Baka natatakot sila na baka mamaya ang mga drone na ito ay mahagilap itong si Kibuloy. Remember mga kababayan, kailan po, 'di ba, ang kanilang trial? November 5 sa US. 'Di ba? Shoutout po Ma'am Lorelai Designer, Ricardo Acol, Infinite Streams, Red. Shoutout po. So, sabi ni Red, I believe they were there for Pastor Apollo. Not only for Pastor Apollo, mga kababayan, kasi una si Kibuloy eh. 'Di ba? So, kung ito nga, pakinggan nyo, ito, bago natin balikan yung kay Apollo Kibuloy, mga kababayan, ano ba ang ginawa ng Navy SEAL 6? Pakinggan nyo muna ito. Babalikan natin yan kay Apollo Kibuloy mamaya. Ito yung operation kasi na ginawa ng Navy SEAL 6 team. 2011, 2 dosenang miyembro ng US Navy SEAL Team 6 nalulan ng Black Hawk helicopters ang mabilis na pinaligiran ng 3 palapag na bahay sa kabundukan ng Pakistan. Pagdating sa 3 palapag, ay kitang-kita nilang nagtatago sa likod ng isang grupo ng mga babae, ang isang pamilyar na karakter na tinaguriang pinaka-wanted na tao nung panahon na yun, Okay, si Osama Bin Laden. 2 lang ang Teka mga kababayan. Bakit ko pinaparinig sa inyo ito ngayon? Dahil, di ba si Pastor Apollo Kibuloy ay marami ang nagkakanlong sa kanya. Nakita nyo naman, sila ay nagiging human shield doon sa kingdom. 24/7, nandyan sila sa labas, nasa gate nag-aabang. So sinong inaabangan nila doon? Sino ang pinagtatakpan nila sa loob? Narinig nyo yung sinabi kanina, si Osama Bin Laden, mga kababayan, ang ginawa ay parang nagtatago siya sa likod ng mga saya ng mga babae. 'Di ba? So maraming sa kanya, nagtatago sa kanya. Kung tutusin, pwede nating kasuhan yun kung malaman natin na itinatago talaga si Kibuloy ng mga member niya, 'di ba? Pero mga kababayan, medyo inire-relate ko lang ng konti kasi parang ganun-ganun din ang style na ginawa dito kay Bin Laden. pwedeng mangyari. Aarestuhin nila itong buhay o tatapusin na nila ang kanyang kasamaan sa sandaling yun. Paano nila nagawa ang misyong ito na walang alam ang gobyerno ng Pakistan? At paano sila nakapasok sa gordyadong gusaling ito na nasa teritoryo pa ng mga rebelde at terorista na walang kinikilalang batas? Ito ang true story ng malupit na operasyon ng US Navy SEAL Team 6 na tinaguri ang isa sa pinakamapanganib at mapangahas na misyon sa kasaysayan ng Estados Unidos. Yan, kaya natatakot etong mga follower nila Kibuloy at nila Digong. Dahil hindi basta-basta itong Navy SEAL Team 6 mga kababayan. Ganyan po sila ganyan sila determinado, ganyan sila kagaling. Kasi nga classified dito mga to, ang kanilang mga trabaho talagang yan ang nila expertise. Mr. Goodbye. Ayon sa mga informants at mga leads ng US government noong taon na yun, isang compound sa Abbottabad, Pakistan ay di umano ay kanyang pinagtataguan. Ang Abbottabad ay nasa mabundok na bahagi ng Pakistan at kilalang kuta ng mga terorista na walang kinikilalang gobyerno. Kahit na mga kababayan, kung ito si Osama Bin Laden, walang nagawa sa Navy SEAL Team 6 ha. 'Di ba? Doon sa kabundukan, mga kababayan, nagtatago. Itong si Kibuloy kaya nandun din sa kingdom niya nagtatago. Pero may magagawa kaya to mga to? Pag ito na ang nag-ooperate, mga kababayan, nako! Sigurado, yung mga sinasabi ninyong mga private army, walang magagawa yan. Walang sinayang na panahon ang tropahan ng US Army.
Agad silang nagsagawa ng surveillance footages sa lugar na yon at agad na pinag-aralan ang pinakamabisang paraan upang pasukin ang naturang establisimento. Ngunit hindi nagiging madali ang lahat. Ang compound ay nasa teritoryo ng kalaban at punong-puno ng mga gwardyang terorista. Hindi madali ang pagkuha ng intelligence o impormasyon. Umasa ang US government sa mga impormasyon na sinusupply ng mga kasabwat nilang mga lokal sa area na yon. Inespiya nila ang naturang gusali hanggat sa nakuha nila ang bawat detalye ukol sa building na yon. Ngunit hindi pa sapat ang nakalap nilang impormasyon. Kaya pala mga kababayan. Kaya pala takot na takot itong mga ito. Narinig nyo naman kanina yung paliwanag, di ba, ng political analyst na parang tuta ni Digong. Talagang siya yung nagsasabi na ano yan ito ay tawag di impeachable offense, nakakasuya na. Bakit tayo pumapayag na undermine tayo ng mga ito? Undermine mga kababayan? Tandaan nyo, yung mga hinahanap natin dito sa Pilipinas ay mga talagang may kaso, pinagtataguan lang, 'di ba? Palagay ninyo, kaming mga tawag dito, naghahanap ng katarungan para sa mga biktima, hindi kami papayag. Kahit anong mangyari mga kababayan, yung ginagawa na yan ng mga sundalo ay magiging pabor yan sa mga naging biktima. Sabi ni Gulatin, bakit US soldier pa? Kayang-kaya ng PNP yan kung gusto nila. Mga kababayan, simple lang. 'Di ba? Siyempre, kung hindi, sabi nyo, kayang-kaya ng PNP kung gusto nila. Ang problema kasi, anong pinaka-problema natin dito? Maging ang ating mga kapulisan, hindi ko nila lahat. Pero nakita nyo naman po ang dumi ng sistema kahit sa kapulisan. Mismong sila nga ang ginagawa nila, 'di ba, hulid up style. Tapos sila ay nababayaran din ng kung sino-sino. Like dyan sa Porac, Pampanga, 'di ba? Binayaran ng milyon-milyon mga kababayan. So palagay ninyo, sa dami ng pera ni Kibuloy, hindi niya kayang bayaran yung mga kapulisan natin? Kaya maraming mga nagtatanggol sa kanya. Pati nga mga senador pinagtatanggol siya 'Di ba? Yan si PRRD, ganun din naman. Wala nang pinagkaiba yan It's either Kibuloy or PRRD mga kababayan. Talagang masasabi po natin na marami po ang talagang sumusuporta sa kanila. Hindi lang yung mga senador. So, kung ibang magtatrabaho, sigurado naman hindi yan mababayaran. 'Di ba? Isa sa mga kulang nilang impormasyon ay ang aktual na footage ni Osama na pumapasok o lumalabas sa loob ng building na yon. Lahat ay tila haka-haka at kuro-kuro pa lang. Pero hindi rin nagtagal matapos ang masusipang investigasyon at mas mapusok na pag-iispiya na kumpirma rin ng US government na dito nga nagtatago si Osama at oras na para umaksyon. April 29, 2010, ang US President noon na si Obama ay binigyan ng detalye ukol sa operasyon na yon. Kahit na may iilang opinyon na taliwas sa kanyang desisyon, ito ay binigyan pa rin niya ng pahintulot at opisyal na tinawag ang operasyong ito na Operation Neptune Spear. Ang Operation Neptune Spear ay isa sa gawa ng US Navy SEAL Team 6, isang elite na puwersa ng Navy SEALs. Ang grupong ito ay tinaguriang best of the best at pinagkakatiwalaan sa mga highly classified na mga operasyon ng US government tulad ng pagre-rescue ng mga hostages, pang-eespiya, pangungontra sa mga terorista, pamamasok sa mga infrastruktura ng mga terorista at direktang pagtutugis sa mga pinakadelikadong kalaban ng Estados Unidos. Tulad na lang ng prioridad sa kanilang listahan ngayon na si Osama Bin Laden. Capture or kill, ito ang primary objective ng SEAL Team 6. Maraming ikinonsiderang strategiya ang US government sa kung papaano ang kanilang pag-atake kay Bin Laden at sa tinataguan nito. Isang obvious na paraan ay isang joint military operations sa pagitan ng US at Pakistani government. Ngunit kilala ang Pakistani government sa hindi laging pagsang-ayon nito sa mga kilos ng ibang bansa. Lalo na... So ganyan din mga kababayan. Kung etong nangyari kay Bin Laden noon, may mga humaharang, di ba? So ganito sa atin.
Dahil nga may mga humaharang din pagdating po sa, alam naman natin marami pa rin kahit papanong supporter yan at maraming mga nabilog ang ulo niya nila Kibuloy, nila Duterte. Hindi yan sila basta-basta ibibigay siguro ng buhay itong mga ito. Nakita nyo naman kahit nga yung mga tao ni Kibuloy, mga kababayan, di ba? Hindi pa rin nahuhuli hanggang ngayon. Kasi itong mga to may mga pera. Kayang-kaya nilang lagyan yung mga ulo o mga tao dyan para sila ay hindi isuplong. Sabi ko nga sa inyo, baka mamaya yan si Kibuloy naglalabas-masok lang dyan sa kingdom sa paligid pero walang nagsusumbong dahil nga nabigyan ng kanilang mga pera, diba? So ngayon parang tingin ko pinaka-effective talaga mga kababayan kung uhulihin itong si Kibuloy o huhulihin man ng ICC, magkaroon na ng warrant itong si Ladigong, talagang itong Navy SEAL Team 6 ang pwedeng gumawa ng highly classified operation na to. 'Di ba? Yung may hirap na sitwasyon na to, sila lang ang pwede talaga. Hindi pwede yung mga kapulisan natin, mga kababayan. Diyos mio Marimar, baka magaya pa yan sa sa 44. 'Di ba? Na ang kilos ng Estados Unidos. Kaya ibinasura ng US ang ideyang ito dahil sa takot na mapurnada ang plano. Isa pa, kung matutuloy ang operasyong ito, baka itip ng Pakistani government o isang espiya rin sa kanilang gobyerno ang nasabing operasyon. Isa rin sa mga estratehiyang naisip ng US government ay gumamit ng mga stealth bomber planes at pasabugin at pulbusin si Bin Laden kasama na ang gusaling kanyang pinagtataguan. Ngunit agad ding itinapon ang ideyang ito dahil bukod sa walang ebidensya at kasiguraduhang makakalap na na-target na nga nila si Bin Laden, maaaring may mga sibilyan na madamay sa gantong uri ng operasyon. Kaya naman, napagdesisyonan ng US government na maging old school o tradisyonal sa kanilang pag-atake. Pisikal na i-infiltrate ang gusali sa pamamagitan ng tatag at gilas ng SEAL Team 6. Ang SEAL Team 6 ay lilipad papuntang Abbottabad, Pakistan lula ng mga modified Black Hawk helicopters na idinisenyo upang maging tahimik at makapagtago mula sa mga radar ng kalaban. Ang militar ng Pakistan ay itinrain ng US troops kaya kumpiyansa sila kung paano nila gagawin ang operasyon nang hindi nakakapukaw ng kanilang atensyon. Ang goal ng operasyon ay makapunta sa compound nang hindi madedetect o makakalaban ng tropahan ng mga Pakistani. At pagkatapos makapture o man-neutralize ang target, agad-agad silang lilipad pabalik ng kanilang headquarters. May 1, 1:22 p.m. Binigyan ng signal ni President Obama na umpisahan na ang Operation Neptune Spear. Sa loob ng 2 oras, ang presidente kasama ang kanyang National Security Team ay pinanunood ang operasyon mula sa feed ng mga drone upang hindi maklasify ang naturang operasyon ng 24 katao ng US Navy SEAL Team 6. Temporary silang inilipat ng kontrol papuntang CIA upang hindi ito maging isang military mission. Napakagaling ng kanilang taktika, mga kababayan. Talagang well-trained to mga to. Ang bawat minuto ay mahalaga. Bukod sa SEAL Team 6, meron ding 79 na commandos na involved sa raid na ito. Ang ibang commandos ay nakastation lula ng 2 Chinook helicopters sa border ng Afghanistan at Pakistan at nakaredy sa oras na kailangan ng reinforcement. Bukod sa mga armas, ang SEAL Team 6 ay may isang secret weapon, isang aso. Ang asong yon na nangangalang Cairo ay trained upang alertuhin ang tropahan upang magbigay ng signal sa kung mayroong biglaang aktibidad na mangyayari sa kanila. Nadidetect ng asong ito kung may mga parating o papunta sa compound o tatakas palabas ng compound. Lahat ay maingat at dapat alisto sa kanilang trabaho. Isang maling galaw, maraming buhay ang papanaw. 3:30 ng madaling araw, umabot na ang tropahan sa Abbottabad, Pakistan, sakay-sakay ng Black Hawk helicopters. Una pa lang, tila kamalasan na ang inabot ng SEAL Team 6 at ang mga kawani nito. Dahil ang isa sa mga Black Hawk helicopters ay nakaranas ng malfunction dala ng masamang panahon. Nagpagewang-gewang ito at sumadsad ang chopper. Walang nasaktan sa mga SEALs pati at ang mga crew nito. Teka lang ako, no? Diyos ko. Okay na ba mga kababayan? Mukhang bumibigay yung internet natin Okay nangyayari.
Pero okay naman, di ba? Okay na siya. Parang nakikita ko dito na okay. Ngunit sa unang palapag, walang nakitang Osama Bin Laden at wala ring resistance mula sa naturang grupo. 2 lalaki lamang ang kanilang nakita sa isa sa mga kwarto. Ikinulong muna nila ang mga tao doon sa isa sa mga kwartong yaon at nagpatuloy ang SEAL Team 6 sa operasyon. Sa bawat floor, mayroong maliliit na grupo ng mga bata. Dito rin kasi nakatira ang mga pamilya ng mga teroristang kasapi sa grupo ni Bin Laden. Hindi nila alintana ang kapahamakan na maaaring mangyari sa kanila dito. Kaya isinicure muna nila ang mga walang muwang na mga batang ito bago magpatuloy paakyat ng compound. 3:35 AM, may mga palitan na ng putok galing sa magkabilang kampo. May 2 version ang nangyari sa mga panahong ito. Ang version ni SEAL Mark Owen na inilathala niya sa kanyang libro. Ayon sa kanya, sa mga oras na ito, nakainkwentro nila ang courier ni Bin Laden na si Abu Ahmed al-Kuwaiti. Bagamat nadaplisan ni Abu Ahmed ang isa umanong kasama. Okay mga kababayan, hindi na natin tatapusin pero kumbaga binigyan ko lang kayo ng idea kung paano po nagtatrabaho itong Navy SEAL Team 6 na talagang highly classified team. Ito po ay mga kumbaga mga kasabihin natin ay 'di ba from the word itself elite mga kababayan. So ito talaga ay isa sa mga pinakamagagaling na talaga 'di ba mga sundalo ng atin po o sabihin natin hindi atin ng US po mga kababayan. So kung sila yung tinutukoy dito nila ka Eric Celis at nung kausap niya, delikado po itong si Kibuloy at itong si Duterte, mga kababayan. Dahil kita nyo, kung iisipin po natin, what is, kung ano po ang nagko-connect, di ba? Subukan nating i-connect the dot. Etong una, tinanggal yung mga sundalo dyan, pinagpapalitan yung mga pulis, pinag-relieve, tapos nagpadala po ng 2 battalions. Ang isang battalion ay parang nagbilang niya ay 300 to 800 po, maximum. So, sabihin na lang natin na 500 mga kababayan, ang isang battalion, so 1,000 yun. Isipin natin hanggang ngayon kasi medyo hindi pa rin malinaw o clear sa ating mga isipan bakit nagpadala ng ganong karaming sundalo doon sa Davao. Tapos ngayon ito naman ang nakikita. Wala naman pong balikatan. Tama sila, wala namang balikatan doon. Wala din naman pong EDCA sites pero nandoon yung mga sundalo ng Amerikano. Mga kababayan, hindi naman magsasalita itong mga taga-SMNI at mga followers ni Kibuloy kung wala talaga silang nakita So possible talaga na nakita nila yung mga sundalo doon kaya nga sila masyadong takot na takot Ibig sabihin mga kababayan, may nangyayari na. May progress po na nagaganap diyan sa Davao. So ang natin, ang iniisip nila talagang ito ay may kinalaman sa pagdakip kay Digong at the same time ito kay Kibuloy. Mga kababayan. So talagang panic mode na. 'Di ba? Sobrang panic mode na po ang mga tropa nila Kibs at ni Duterte. Sabi ko, wala na akong pakialam diyan kung anong mangyari basta mahuli lamang itong si Kibuloy at si Duterte. Okay na. Ayos na ang boto-boto. 'Di ba? Para naman kahit papano mga kababayan, habang nabubuhay pa sila ay kumbaga kanila pong pagsisihan, kanila pong pagdanasan ang mga sakit at pait ng kanilang ugante ng mga tao, mga biktima nila, 'di ba? Hindi lang sila yung makakaranas ng anak ng tipaklong. Sila puro sarap, walang hirap. Dapat magkaroon din mga kababayan. 'Di ba? Sabi ni Ricardo Acol, wag na ang PNP. Yung asong Navy SEAL okay na. Yung aso kanina mga kababayan, si Cario ba 'yon? Magaling din yung aso na 'yon, Grabe. Kita nyo, sabi ni Infinite Streams TV, legit yan, merong Navy SEAL sa Davao ka-go from sources. Kita nyo mga kababayan, hindi lang pala tayo yung nakabalita niyan. Meron po talaga ng mga Navy SEALs na nandoon. Kasi sabi nila ang pangkaraniwang mga
tawag dito, mga sundalo ng Amerika, ay hindi mo yan makikita sa katawan. 'Di ba? Pero itong mga to, talagang mga batak na batak yung katawan at talagang highly classified. Mga kababayan, when you say classified, ito talaga, 'di ba, yung kanila pong ginagawa ay talagang mga extremely top secret at talagang expert sa kanilang ginagawa. 'Di ba? Yan lang po, mga kababayan. So, ayun na nga. Ang sabi ko, sigurado may kalalagyan at ito, tingin ko tama rin sila. Ito ay paghahanda. 'Di ba? Paghahanda sakaling dumating na po ang oras dahil inaantay natin 'yan. First ano 'yan eh. 'Di ba? First second quarter of the year, 'di ba? So July 'yan, mga kababayan. Baka sakasakali July first week lumabas na yung ICC warrant ni Digong. Oh. Di saka sila ngayon, saka sila magngaw-ngaw-ngaw-ngaw. Kung nanahimik lang ba kayong mga loko-loko kayo noon, 'di ba? At hindi nyo kinalaban yung gobyerno natin, nakita nyo naman kung paano kayo depensa ni Pangulong Bongbong Marcos. He doesn't want to cooperate with the ICC. 'Di ba? Kahit na ang totoo niyan, kinakalaban niya na nga yung sarili niya eh. Bakit? Kasi, mga kababayan, isa po si PBBM sa nagratipika ng pagsali natin sa Rome Statute. 'Di ba? Nung naging member po tayo nung 2011, nung sila po yung nagratipika nitong si late Miriam Defensor Santiago, nung sila ay mga senador pa. So, kumbaga taliwas yung sinasabi ni Pangulong Bongbong Marcos na wala na tayong jurisdiction. 'Di ba? Wala nang jurisdiction itong ICC sa atin, ay na-undermine nito, 'di ba, yung ating soberanya. Pero ang totoo, mga kababayan, sabi ko, naglalaban yung kanyang mga salita. Pero sigurado, dahil nga for the sake of the unity team, dahil may isang salita naman itong si Pangulong Bongbong Marcos, ay pwede niyang protektahan sana yung mga Duterte pagdating sa bagay na yan. Total, matanda na naman si Digong eh. Kaya lang, masyado kasing yung mga arugante, mga aggressor to mga to, 'di ba? Talagang sila po ay masasabi nating talagang hayok sa kapangyarihan. Ayaw nilang bitawan dahil marami ang lalabas na kanilang mga baho. Ito na nga, isa-isa na ngang naglalabasan. At talagang hindi nila kayang pigilan yan, mga kababayan. Lalong-lalo na dito sa Pogo na usapan ngayon. 'Di ba? Diyos ko.